Umakyat pa po sa 90 ang nahanap na bangkay sa gumuhong bahagi ng bundok sa Maco, Davao de Oro. 14 sa kanila ang bigong makilala pero inilibing na. Nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa gitna na nagpapatuloy pa rin search and retrieval operation para sa 37 pang nawawala sa pagguho sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Inihatid na sa kanilang hantungan ang 14 na bangkay na nahukay pero di pa rin tiyak ang pagkakakilanlan o di kaya bahagi lang ng katawan ang nakuha. Unang batch sila ng mga pansamantalang inilibing sa Maco Public Cemetery. May nakadikit na code sa bawat kabaong at nicho para mas madaling matunton sakaling may lumapit na nawawala ng kaanak. Bali yung buhay na family members, kukunan din sila ng DNA sample para imamatch na lang natin yung sa kanila na DNA at saka yung DNA na nakuha natin sa mga unidentified bodies. Sa pinakahuling datos ng Maco MDRMO, umabot na sa 90 ang nahukay na bangkay sa Ground Zero. Karamihan daw sa mga sinuring bangkay, asphyxia by suffocation o kawalan ng nalalanghap na oxygen ang pangunahing rason ng pagkamatay. Yung iba kasi mostly may mga putol-putol na mga extremities, tapos yung ulo, yung abdomen. But in general naman talaga sa asphyxia by suffocation. Natukoy naman ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang isa sa magsisilbing temporary shelter area ng mga residente. Isang tent city ang planong itayo sa halos 1 ektaryang lote sa Barangay Elizalde sa bayan ng Maco. Patuloy pa rin naman daw ang malalimang assessment ng MGB sa iba pang lugar na inirekomenda ng LGU na maging permanent relocation site. Kung ererekomenda naman daw ng MGB na wala na talagang papatirahin sa Barangay Masara, sasang-ayon naman umano ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga residente. Eventually, ang Barangay Masara kung i-proseso yun sa legal technical, pwede gina siyang mawala gina siya. For the sake of the people, no, kay above all ang kinabuhi magyud sa tao ang importante di nato. Dili gyud pwede nga atong i-compromise din na. Para sa GMA Integrated News, Arjun Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Sa halip na pera, iminungkahi ng DA na bigas ang ibigay na ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Yung hindi sakop ng programa pero kulang pa rin ang kita, ang pinag-aaralang bigyan din ng ayuda sa ilalim ng programang AKAP na pinupuna ngayon sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sige pa rin sa pagkayod si Jerry kahit tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang cash na natatanggap, kailangan pa rin daw niyang dagdagan. Paano pa kung palitan niya ng bigas na lang, gaya ng iminungkahi raw sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas? Ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa ito. We're giving them money. And unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that put pressure and inflationary in the market. Mas maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po yung makabili ka ng mga uniform, sapatos, at saka yung mga yung mga baonin po nila. Kung halimbawa kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami pang proseso po yun bago namin makuha. Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries. But then, kung ito po yung rice, well, in the absence po, kung sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po yung makikita natin na problema. But then, kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Habang pinag-aaralan ng posibilidad na bigas sa ipamahagi sa mga beneficiaries ng 4Ps sa halip na pera, pinag-aaralan din daw ngayon ng DSWD ang posibilidad na magbigay rin ng ayuda sa mga tinatawag na near poor. Near poor yung mga hindi nasakop ng 4Ps pero nagkukulang ang kita lalo pag nagmahal ang bilihin. Para sa kanila ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program na pinaglaanan ng 26 billion pesos pero wala pang guidelines sa pagpapatupad. Paglilinaw ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at hindi sila ang humiling nito. Pero sila ang implementing agency kaya kailangan daw nilang ipatupad ito. Ito naman po yung aming assurance.
na yan hindi magagamit sa kahit anong inisyatibo. Dahil it is only the DSWD who can identify kung sino man yung karapat-dapat na benepisyaryo. Ibig sabihin, hindi magagamit sa iba tulad ng pangako umanong pabuya sa mga pipirma sa People's Initiative na pinangangambahan ng Senado. Yan din ang giit ng Kamara matapos akusahang isiningit lang ang pondo sa Bicameral Conference Committee, sabay giit na pirmado ng mga senador ang budget kung saan nakapaloob ang pondo. Pero giit ni Senadora Amy Marcos, e-signature ang kanyang pirma sa Bicam report ng budget na naglalaman ng naturang pondo. Kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat dun sa final version na hindi kami dapat makialam daw sa mga house insertion. Sabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, ang mga senador, I suppose like other legislators, again, may presumption of regularity kami. At ngayon, na nahuli namin na, ops, bakit may ganyan? Kung sinubukang gamitin or binalak gamitin para sa PI, the Senate will not stand for that. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Mula sa pagbibigay ng bulaklak hanggang sa surprise plane ride. Effort kung effort ang ilang Sparkle Stars to make someone feel loved. Pati si Bea Alonzo shinare ang kanyang V-Day ganap. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Feel ng mga kapuso ang araw ng mga puso. Ang mag-partner na sina Clea Pineda at Catrice Carol na literally soaring high sa Valentine's Day. Sinurpresa ni Clea ang kanyang girlfriend sa isang plane ride para makita ang ganda ng Pilipinas from way up there. Nagpakilig naman si Sparkle Charmer Kelvin Miranda sa ilang mapalad na fans. Si Sangre Adamus ng Encantadia Chronicles naglibot sa ilang parte ng Quezon City para mag-alay ng flowers sa ilang unsuspecting passengers ng MRT at mga nakatambay. Fulfilling daw ang experience para kay Kelvin. Pag masaya ka, that means love. Sana nakapagpasaya kami ng ilan. Nagbahagi naman si kapuso actress Bea Alonzo ng ilang snaps kung paano siya nag-celebrate ng araw ng mga puso. In bed si Bea with her dog, a snack, and a favorite movie. Nag-ipo naman ng lakas ng loob si Sparkada at abot kamay na pangarap cast member Rahil Birria para mag-offer ng flowers kay pabansang fiancé Jillian Ward. Si Jillian, may duda pa nga nung una. Dare lang ba to? Dare lang ba to? No, I wanted to do it talaga. Pilano ko din. Kabahan ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa ating ulat panahon, lalo pang humina ang hanging amihan at halos hindi na rin ramdam, di gaya nung mga nakaraang linggo. Sa extreme northern Luzon na lang yan umaabot ngayon habang easterlies pa rin ang iihip sa malaking bahagi ng bansa. Kung ang amihan malamig na hangin, ang easterlies naman ay yung mainit na hangin kaya asahan ang maalinsangang panahon kapag ito ang dominant weather system. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng pag-ulan. Base na nga sa datos ng Metro Weather, posible pa rin bukas ang pag-ulan sa Cagayan, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero pwede pang magbago yan kaya lagi pong mag-monitor. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas gaya po sa Aklan, Capiz, Antique, Negros Provinces, Cebu at Bohol, pati sa Southern Leyte kung saan posible ang malalakas na buhos ng ulan. Mag-ingat din po ang mga kapuso natin sa Mindanao dahil uulanin ang Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Dahil mahina ang amihan, wala nang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa. Ibig sabihin, pwedeng pumalaot o maglayag kahit ang maliliit na sasakyang pandagat. Nasagip sa umano'y pambubugaw ang 9 na menor de edad at 7 iba pang babae sa Angono sa Rizal. Isa sa kanila, matagal na raw hinahanap ng kanyang pamilya. Nakatutok si John Consulta, exclusive.
Paspasang pinasok ng NBI Rizal District Office ang bar na ito sa Angono, Rizal. Ang kanilang misyon, sagipin ang mga babaeng di umano'y pinapain sa sex trafficking. Kabilang sa kanila ang 16 anyos na inilapit daw ng magulang sa NBI dahil matagal nang nawawala. Nakita ito sa loob ng sinilakay na bar. Ang club na ito ay nag-aalok din ng pansamantalang sexual na kaligayahan sa mga customer at ang gumagawa nito ay isang empleyado ng club. Arestado ang bouncer na kinalang si Mark Dadalty na siya rin umanong bugaw ng mga sinagip, sumbong ng ilang biktima. Kapag wala pang customer, ang kanilang bugaw ang siya raw ng aabuso sa kanila. Sa kabuuan ay umabot sa 16 ang nasagip na babae sa entrapment operation. 7 sa kanila ay mga menor de edad. Concern tayo rito sa paglaganap ng human trafficking. Pangalawa, yung emerging concern nga ng ating gobyerno na pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy. Vulnerable sila dahil bukod sa sila ay mga minor de edad. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang inarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi raw magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nasawing lola sa pagbagsak ng bahagi ng parokya sa Bulacan. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad na dineklara ng condemned ang buong ikalawang palapag ng simbahan. At nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng pagbagsak ng second floor ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa gitna ng pagpapaabaw ng mga deboto kahapon, nag-inspeksyon ngayong araw ang city building official. Kita ang inanay na kahoy ng ikalawang palapag. Kaya pinangangambahang marupok na rin ang iba pang bahagi ng second floor. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Bakit? Because of infestations. Ang cause ng pagbagsak is termite infestation. And then ire-recommend na rin namin sa church na palitan na rin ng flooring. Steel or concrete or pwede pa rin wooden, pasta treated. Permanent structure ang concrete. Pinabubuklat din ang bubong ng simbahan para makasiguro kahit gawa naman sa bakal ang pangsuporta dito. Kinundo na ng city building official yung second floor o yung mezzanine ng simbahan. Kaya itong ibabaw niyan, itong palibot na to at hanggang dyan ay hindi na pwedeng gamitin pansamantala. Pero ayon naman sa city building official, itong gitna ng simbahan ay maaaring pagdausan ng misa. Pero kailangan muna nilang magdesisyon kung kailan pwedeng gawin yan. Hanggang linggo raw pag-aaralan kung pwede nang magdaos ng misa ulit dito. We will have to depend on the go signal of the city government. Sa kabila ng trahedya, wala namang balak kasuhan ng panagutin ang pamilya ng mga biktima, kabilang ang nasabing 80 anyos na choir member. Wala naman dapat sisihin. Nasa mabuti na rin kalagayan ang 83 anyos na ginang na nadaganan sa dibdib at naging kritikal ang kondisyon. Nasa ground floor siya nang mangyari ang aksidente. Doon kami ninenervyos dahil baka, di ba, yung age niya kasi baka hindi niya kayanin. Inoobserbahan naman ang ginang na si Mila Galos na nasa ibaba rin noon. Nagkabukol at nadaganan ng paa niya. Nadaganan na, hindi niya na rin po alam. Nabasag nga po yung salamin niya. Aksidente po talaga yung nangyari. So wala naman po yung may gusto siguro sa nangyari na yun. Nasa maayos na rin kalagayan ang lampas 50 pang ibang nasaktan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin napapanawan ng pag-asa ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na mahanap ang mga mahal sa buhay. Sa gitna nito, umapa sila sa Justice Department dahil sa hindi na nasundang case conference kaugnay nito. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Naipadala pa ni Glenn Hermar, isa sa 36 na mga nawawalang sabungero, ang video na ito sa kanyang asawa noong gabi ng May 11, 2021 habang siya ay nasa isang sabungan sa Santa Cruz sa Laguna bago siya nawala. Si Hermar ang kumukuha ng video. Kasama niya noon sa sabungan sina Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Anticristo na pawang nawawala rin. Yan ang huling kita ko sa anak ko. Yun yung kasama niyang iba? Wala na rin. Sabay-sabay silang nawala? Sabay-sabay silang nawala. Ang pagkawala ng 6 na sabungerong ito na pawang mga taga Bulacan.
magtatatlong taon nang nananatiling walang linaw. Walang reklamo na naihain sa piskalya dahil kulang daw sa ebidensya. Di pa ba ebidensya na handun sa sabungan? Kaya sobrang nakakalungkot. Wala na rin daw nangyari sa buwan ng case conference sa Department of Justice na nooy walang patid nung mainit pa ang usapin. Nung nakaraan po January, hindi po natuloy. Tapos nangako po ulit sila na ngayong February, imimit nila yung mga kamag-anak ng mga nawawala. Matatapos na naman po yung February. Wala na naman pong update sa amin kung kailan kami pupunta ng DOJ. Sa ngayon, pinipilit na lang daw ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na huwag panghinaan ng loob. Ano na yung plano nila para sa amin? Hindi naman kami bibitiw kahit abuti ng ilang taon yan. Meron pa po ba kaming iniintay ng hustisya? Yun po malaking katanungan sa amin eh. Kasi kami po hanggang ngayon, hindi kami sumusuko hustisya sa kanilang pagkawala po. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Arestado ang isang babae sa Indanan sa Sulu na sangkot umano sa aktibidad ng ilang terrorist group. Sa bisa ng warrant of arrest, hinuli ang suspect na si Myrna Mabanza. Kabilang si Mabanza sa listahan ng mga specially designated global terrorists ng Amerika. Ayon sa Anti-Terrorism Council ng Pilipinas, sangkot si Mabanza sa paglilipat ng mahigit $100,000 sa nooy leader ng ISIS Philippines na si Isnilon Hapilon noong 2016. Naging daan din umano siya sa paglilipat ng pera sa iba pang miyembro nito at intermediary sa pagitan ni Hapilon at ng ISIS sa Syria. Dinala na sa Zamboanga City si Mabanza na naharap sa patong-patong na kaso. Sinubukan ng GMA Regional TV1 Mindanao na makuha ang pahayag ni Mabanza pero hindi pumayag ang pulisya dahil patuloy pa umano ang kanilang investigasyon. We have so many evidence for her involvement, gaya ng sabi ko kanina, the facilitation of transporting or importing firearms and dito sa loob ng ating bansa, at saka siya yung nagiging conduit, siya yung receiver ng mga padala ng mga terrorists from other foreign countries. Siya yung nagre-receive for the establishment of Islamic State here in southern Philippines. Flex kung flex ang ilang estudyante ng kanilang talent sa pag-asang ma-discover bilang next big star sa Sparkle Caravan Campus Tour. Nakisiya rin na ang ilang Sparkle Stars na may message pa sa mga aspiring na sumunod sa kanilang yapak. Makichika kay Nelson Canlas. Ilang kumanta, bumirit pa. Ilan lang ang mga talentong ito na iflinex ng mga estudyante ng University of Perpetual Health System Delta. Sa pagpapatuloy ng pag-arangkada ng Sparkle Caravan Campus Tour, pambawas sa kaba ng auditionees ang full support ng kanilang schoolmates. Lalo pat di basta-basta ang panel na nagsasala ng posibleng susunod na big star. Nariyan ang ilang taga-Sparkle at Sparkle Stars na sina Dion Ignacio at Shaira Diaz. Nang harana sina Sparkle Love Team Ashley Sarmiento at Marco Masa. Sparkada Larkin Castor. At ang Sparkle Sweethearts na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ang mensahe nila sa mga gustong sumubok sa showbiz. Mahirap mag-artista, oo. Sana kapag kunyari natanggap sila, di ba, wag silang mapagod kagad, wag silang paghinaan ng loob kung maraming rejection silang maranasan kasi yung mga rejections na yun, sila makakuha ng experience. Sa pag-artista talaga, unang-una mo dapat ipakita yung pagiging totoong sino ka talaga. And wag kang kakabahan kasi lahat naman tayo dumadaan dyan. Kailangan nilang tandaan na kahit gano'n sila ka-talented, it's not always about the talent. Kailangan maayos kang makisama, mabait ka, kasi ang daming artista na ang galing, pero dahil ang hirap nilang ka-work, inaayawan. So yun ang mahalaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.